Marami ang nagulat sa naging baha nitong weekend, lalo na nga sa Quezon City. Binaha kasi ang maraming lugar sa lungsod nitong Sabado dahil sa malakas na buhos ng ulan. Sa Mother Ignacia Avenue, umabot sa halos kasing taas ng tao ang baha sa loob lang ng isang oras. Ayon sa ulat, 36 sa 142 na barangay ang apektado ng baha. Sabi ng Quezon City LGU na hindi pangkaraniwan ang dami ng ulan nitong Sabado na humigit pa sa dami ng bumuhos kada oras noong bagyong Ondoy. Lalo tuloy tumitindi ang nag-aalab na katanungan ng bayan. Anong nangyari sa flood control projects? Usap-usapan pa rin yan, lalo na nga sa gitna ng investigasyon ng katakot-takot na korupsyon sa mga proyektong yan. Bilyon-bilyong piso po ng pera natin ang pinag-uusapan dito. Meron umanong mga kickback, ghost projects, substandard na gawa at patong sa presyo ng mga materyales. Ang tanong ng bayan, ano ba ang kahaharapin ng mga mapapatunayang nagkasala? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, ang sigaw ng bayan, dapat may managot. Sa ganitong kaso, ano po ang parusa sa mga mapapatunayang guilty? May babalik po ba ang mga ninakaw sa kaban ng bayan? Well, napakaraming posibleng kaso at parusa ang pwedeng kaharapin ng mga mapapatunayang nagnakaw, nangulimbat at nanloko sa ating mga Pilipino. Nakakagalit, di po ba? Of course, depende ito sa maraming factors, katulad na lamang ng kung ano, paano, sino ang gumawa ng pangungurakot o pagnanakaw at magkano ang involved dito. Of course, issue muna ay paano ang mga pribadong individual na involved dahil usually ang pangungurakot ng kaban ng bayan, usually nga mga government officials at employees ang gumagawa nito. Pero pati pribadong individual, basta kakuntsaba ng public employees and officials, maaaring guilty pa rin na nga sa conspiracy o pakikipagsabwatan ng mga ito. Of course, kapag pangungurakot ang pinag-uusapan, ang unang-unang papasok sa isip niyan ay graft and corruption o violation ng Republic Act 3019. Kabilang dito ang pangtanggap ng suhol, mga kickback, pagbibigay ng hindi nararapat na benepisyo sa isang tao o kumpanya, at paggawa ng mga kontratang pabor sa isang partido ng hindi patas. Ang parusa dito mula 6 hanggang 15 taong pagkakakulong, habang buhay na disqualification sa public office at forfeiture o pagkuha ng lahat ng kanilang ill-gotten wealth. Meron ding posibleng kaso ng plunder ito, baka mas okay ito. Ang pangungurakot ng ill-gotten wealth ng at least 50 million pesos. Sa bilyon-bilyong piso na nananakaw, parang madaling abutin ang threshold amount na ito. Magkakaso ng plunder sa ilalim ng RA 7080 as amended. Ang maganda sana sa plunder ay hanggang habang buhay ang kulong dito. Pero base sa ating karanasan, yung mga big fish, kumbaga hindi naman nako-convict or may na-convict na nga, na-pardon naman. At kung may ma-convict man, yung mga small time lamang. Kapag ginamit ang public funds para sa personal na kapakinabangan ng mga opisyal na may responsibilidad para dito, maaaring pasok ito sa krimen ng malversation of public funds sa ilalim ng Revised Penal Code. Ang parusa, depende sa halaga ng pera na ninakaw, kung bilyon-bilyon ang pinag-uusapan, hanggang panghabang buhay o reklusyon perpetua ang kulong. At syempre, since magagawa lamang ang mga ghost project at pangungurakot, sa pamimeke ng mga dokumento, may posibleng kaso rin for falsification of public documents. Posible pa bang maibalik ang mga ninakaw na pera? Ang sagot ay oo. Theoretically, pag nagkaso ng plunder at graft and corruption, hindi lang ang parusa na nagkasala ang gusto natin ibalik ang lahat ng mga ninakaw na yan. Tinatawag tong forfeiture of ill-gotten wealth o restitution o pagbalik ng mga ninakaw sa atin. Ang problema nga, hindi naman nakakasuhan ng magnanakaw o hindi na ibabalik dahil ang galing magtago. Ang mga pagnakaw ng mga pang-flood control project, yung kleptospirosis na yan, nagresulta sa mga pagbaha na ang biktima yung karaniwang tao. Galit tayo ngayon, pero sana ay hindi matigil sa galit lamang. Dapat ay maging accountable ang mga opisyalis natin at hindi tayong pumayag na maging normal ang pagnanakaw na to. Let's not just get angry, let's do something. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw
Para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.